Hello, what's up guys? Jerson Graphil here. Guys, naranasan niyo bang ma-scam sa abono? Tip ko sa inyo guys, pag nag-abono kayo, tanungin mo yung customer nyo, yung nag-book. Sure sila ba ang nag-book? Diba? Tanungin nyo kung may third party. Dahil bugos na yan guys, yung mga paps, yung mga third party na yan na magre-reseller, tapos yung commission nila ipapagad doon sa sa seller nila. Pinapaabunuhan ng rider, tapos yung commission nila ipapasa agad doon sa reseller nila. Bugos yan guys pag ganun. Kaya pag nag-abono kayo guys, mga paps, pag nag-abono kayo, tanungin nyo po talaga yung seller nyo or yung customer nyo kung may nag-reseller ba sa kanila. Kasi bugos talaga yan. Scammer ang mga ganong tao. Kadalawang encounter na ako niyan. Diba? Yung tatlo pala sila, tatlo. Yung una, yung pick up, yun yung totoong seller. Tapos yung nag-reseller, ngayon sasabihin dun sa seller na may bibili na. Ngayon ipapabook na sa papabook na sa may-ari or sa customer na na may nakabili na. Kaya ibubok na ngayon, tapos ibibigay yung sa contact doon sa seller, yung magre-receive. Pero yung magre-receive guys, wala yun. Yung magre-receive, yun pa rin yung yung nag-reseller sa'yo. Dahil bugos niya yan eh. Ibig sabihin, pag nag-abono si rider sa pag nag-abono si rider sa customer or sa seller, alis na si nakaalis na si rider, tatawag ngayon yung reseller na ipasa ng yung yung commission niya. Yung commission niya kasi tinubuan niya yun. Siyempre, ang halaga ng yung halaga ng items guys is 500 lang binta ng seller. Ngayon tutubuan ng 500 yon ng reseller niya. Ngayon pag naabunuhan na ni rider, ipapapasa niya sa kanya yung 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 commission niya. Kaya diyan nangyayari yung yung scam. Hindi si seller yung scammer, kundi yung reseller niya. Kasi pag once na naipasa na yung yung commission niya, hindi na siya makontak guys. Hindi niyo na makontak yun. Kaya kawawa talaga ang rider. Kawawa ang seller, kawawa din rider. Dalawa kayo ang ma-scam. Ang problema pa, kung hindi pa magbayad si seller sa rider, dahil parehas na silang na-scam. Ngayon, yung kayong mga seller dyan, mga madam, sir, kung magpa-reseller naman kayo, humingi kayo ng ID ng mga reseller nyo. Kasi okay lang sana kung ma-scam tapos bayaran nyo yung rider. Bayaran nyo yung rider na scam. Ang pabalik, ang papunta pa lang dun sa drop off, tapos pabalik pa. Kawawa yung rider. Okay lang sana kung napakamura ng gas ngayon. Sobrang Kaya kayong mga reseller, umayos naman kayo. Kasi katulad niyan, ako seller din ako minsan. Ayusin niyo yung mga reseller nyo na kilalanan nyo muna bago kayo magpa-reseller. Maghingi kayo ng ID.
or kung ano man ang katunayan na ikaw ba talaga yan. Tapos, yung abono-abono na yan, wag nyo sabihin abonuhan ng rider. Pwede naman sabihin ng rider na, ma'am, ipasa ko yung kung walang pang abono yung rider, ma'am, pag after ko na masingil yung buyer nyo, saka ko na ibigay yung pera, i-GCash ko sa inyo after masingil yung buyer. Para iwas scam. Kasi alam nyo guys, napakarami na akong aksidente na ganitong pangyayari. Ang hirap guys pag na scam ka ngayon kasi kawawa ka talaga, lalo na malayuan. Okay lang, malapit lang, mga 10 kilometro lang, kayang-kaya balikin agad yan eh. Kung malayo, Cavite, mula sa Bulacan to Cavite to Bulacan, ang hirap na scam ngayon guys. Kaya napakamahal ng gasolina. Kaya kayong mga seller, mga boss, mga madam, ayusin nyo naman na huwag kayong masyadong gahaman dahil pag na-scam kayo, iiyak-iyak kayo. Tapos sabihin ng baka baliktarin nyo pa yung rider pa yung scammer. Hindi gano'n, sino bang rider mangi-scam sa inyo? Nandyan yung buong details ng account niya sa Lalamove. Pwede mong i-report yan, pwedeng matanggal yan sa Lalamove. At kahit pwede nyo nga kasuhan yan eh. Yung mga rider, kung gagawa kami ng kalukuhan. Kaya kayong mga seller, ayusin nyo naman na pare-parehas kayong kikita ng rider. Pwede naman, kung walang pang abono si rider, after masingil si buyer, sa kanya na ipasa yung pasa sa GCash. At kahit mag-add lang kayo ng 30 pesos for cash handling. Yan yung tinatawag na cash handling, mga paps. Mamaya, sa sunod na video ko, mga paps, papaliwanag ko po sa inyo yung cash handling saka purchase service. Papaliwanag ko yung kaibahan sa kanila. Kasi maraming nagagamit ng purchase service, tapos iba ang gamit, tapos iba din ang gamit ng cash handling. Sunod na video paps, ipapaliwanag ko yan. Kaya guys, sa aking video guys, paki-follow na lang po guys para malaman nyo kung ano ang susunod kong mga vlog dito kay Lalamove. God bless guys, ingat sa abono guys, sa lahat ng mga riders, saludo po ako sa inyo. Ingat at God bless po.